Tayo ngayon ay naririto mga kapatid sa ating paksa. Ang marapat na paglilingkod sa Diyos na dapat pagsikapang magawa ng may pag-ibig ayon sa Biblia. Alam nyo, ang paglilingkod ay nagagawa na walang pag-ibig eh. Parang yung isang nagtatrabaho sa isang kumpanya, pwede niyang magawang maglingkod na walang pag-ibig. Ibig sabihin, paglilingkod na naghihintay ng oras, minsan hindi pa ora ng retiro, titigil na siya sa trabaho na nakasimangot, wala sa loob yung ginagawa dahil walang pag-ibig. Yun. Pero mga kapatid, kung ang isang tao po ay mayroong pag-ibig at siya maglilingkod sa Diyos, mayroong hinahanap ang Diyos na paglilingkod na ating magawa. Dapat nating pagsumikapang magawa. Ang pangunahin pong sangkap ng marapat na paglilingkod, pag-ibig. Pag nawala yun, maraming magiging kulang ang ating paglilingkod. Ang pag-ibig ang nagpapasakdal sa isang bagay. Alam nyo, ang kapunuan o ang kaganapan ng lahat ng bagay ay ang pag-ibig. Sinasabi yan sa banal na kasulatan na kung wala ang pag-ibig, hindi ganap, walang kabuluhan. Basahin natin ang 13:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan. Biro mong napakadakilang achievement noon. Yung makapagsalita ka ng wika ng mga tao at ng mga anghel. That is more than what is expected of a human being, kasi ang obligasyon lang naman nating sabihin at salitain yung ating mother tongue, yung ating sariling wika. More than that, wala namang nag-i-expect sa ating makapagsalita ng iba pa. Kung Ilocano ka, dapat marunong kang Ilocano. Diba? Nabubuhay ka sa Ilocos, dapat marunong ka Ilocano. Pero para marunong ka ng Bisaya, hindi naman hinahanap sa atin ng Diyos yung makapagsalita ka pa ng Bisaya. Pero pag marunong ka ng Bisaya, magaling yun. Ilocano ka, marunong kang Bisaya. Ilonggo, Cebuano. Marunong ka ng wika ng Ibanag. Marunong kang Tagalog, Kapampangan. Marunong ka ng Latin. Hanga-hanga na yun. Napakalaking puhunan nun, mga kapatid. Matutunan ko lang yun eh. Malaking bagay yun. Marunong ka ng German. Marunong ka ng Bangla. Marunong ka ng Hapones na salita. Pero ang sabi ni Pablo, kung ako man ang wika'y magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel, lalong kahanga-hangay pati wika ng anghel alam ni Pablo, datapot wala akong pag-ibig, para ang wika akong isang patingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kwenta. Walang naiiwang marka, walang naiiwang kasaysayan yung batingaw. Walang kwenta yung batingaw ayon sa Biblia. Wala yung naiiwang bakas sa istorya. Matutunan mo man magsalita ng lahat ng bagay, wala yung pag-ibig dun sa sinabi mo, walang maiiwan dun eh. Kaya tinan ninyo yung aral ng Katoliko. Wala kasi yung punto na dapat makita ng tao. Walang naiiwan sa tao. Pagkasimba, uwi uli sa bahay, lasinggo rin.
May pagbabago ba? Sugarol din. Walang naiwan eh. Umalingaw-ngaw yung batingaw na walang naiwan kahit ano. Parang ganun yung nagsasalita na walang pag-ibig. Walang maiiwan sa makakarinig. Mga kapatid. Nakuha niyo yung punto ron? Naging ako'y parang batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan. Kaya alisin mo ang pag-ibig, walang kwenta ang lahat ng salita na sasabihin ng isang tao. Salita ng tao, salita ng anghel, minus charity o agape o love. Alisin mo ang pag-ibig, walang kabuluhan. Meron pa siyang itinuloy na sinabi. Tuloy pa natin. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. Ba, kung magkaroon na ang wika ako ng kaloob na panghuhula, alam ko na ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman. Ba, sobra na yan. Pag sinabing lahat ng kaalaman, meron pa bang tataas sa grado ng iyong kaalaman nun? Nasa iyo na lahat ng kaalaman. Magkaroon man ako ng wika ng kaloob na panghuhula na nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. Wala nang hiwagang hindi niya alam. Alam niya na lahat ng hiwaga. Ano pa? At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok. Ba, biro mo yun. Meron na siyang buong pananampalataya. Buong kaalaman. Buong hiwaga. At sa pananampalataya niya, mapapalipat niya na ang mga bundok. Datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ayan, walang kabuluhan. So, kung merong mga bagay na makabuluhan, things that are considered great, it must be seasoned with love. Kailangan to make a thing great and for it to be appreciated by God, kailangan may kalakip yan na pag-ibig. Ginawa mo man to the best of your ability. Wala namang pag-ibig, hindi pwede na maging dapat. Buong pananampalataya, hindi sapat. Kahit makapagpalipat ka pa ng bundok, walang pakikinabangin sa akin, sabi ni Pablo. Buong kaalaman, hindi sapat. Kaalaman sa buong hiwaga, hindi pa rin sapat. Yon. Kaya nakikita nyo yung ating paksa, mga kapatid. Ang pangunahin sa lahat na kailangang ilakip sa paggawa ay ang pag-ibig. Yung agape, yung banal na pag-ibig at pagmamalasakit na sinasabi sa Biblia. Ngayon, yon ang kalakip ng hinihiling ng Diyos na marapat na paglilingkod. Maaaring sinasabi ng lahat na tayo o sino man ay naglilingkod sa Diyos. Pero kailangan makita lahat ito eh. Kasi alisin mo ito, hindi marapat ang paglilingkod. Marami po ngayon naglilingkod sa Diyos eh. Walang kaalaman. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pananampalataya. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pagkatalos sa mga hiwaga. At higit sa lahat, may naglilingkod, walang pag-ibig. Nasasabi nyo, meron ba nun? Meron. May naglilingkod, walang kaalaman eh. Di ba? Akala niya, naglilingkod siya sa Diyos, load siya ng load sa santo. Hindi niya alam, kasuklam-suklam sa Diyos yung niluluhuran niya. Di ba? Pero alam niya, naglilingkod siya. Yung mga katutubo lang dito sa ating bansa alam nila may Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. Nagpapatay sila ng baboy, tsaka manok, iniaalay doon sa mga kinikilala nilang Diyos. Pero walang kaalaman doon.
Wala rin doon yung essence ng tunay na pananampalataya. Walang kwenta yun eh. Yan, dapat nyo maintindihan. Kaya, dapat sa paglilingkod, may kaalaman. Sa hiwaga, meron ka rin kaalaman. Pero hindi dapat mawaglit kahit kailan yung pag-ibig. Kasi, yon ang paraan para makagawa tayo ng marapat na paglilingkod. Yan po ang ating tinatalakay na paksa, mga kapatid, ngayong araw na ito, na yung nararapat na paglilingkod sa Diyos na dapat nating pagsikapang magawa. Habang palapit ang araw ng pagsusulit, mga kapatid, ang ating final examination ay malapit. Pagdating ni Kristo, ando na po yung final. At hindi na po yan maa-amend. Hindi na rin naman natin maibabalik. Lost time is never found again. Yun ang kawikaan ng mga Ingles. Kaya sabi nga, time is gold. Ang panahon ay ginto. Ang nakalipas ay hindi na maibabalik. We have to use time wisely and we have to make use the best out of it. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay pinamumuhunanan po yan ng panahon na lumilipas. Palapit ng palapit ang ating pagsusulit. And the final stages of our service to God is very, very near. Palapit na ng palapit yan. Paano natin dapat magawa, ma-assess ang ating paglilingkod, mga kapatid? Unang-una, meron talagang masipag. Para bang yung pagiging masipag is something rare. It must be something that is common to all of us. Yung pagiging masipag. Dapat doon, mga kapatid, common. Yung kasipagan hindi po pwedeng mawala yun sa tapat na paglilingkod. Sa isang naglilingkod sa Diyos, ang pagsunod kay Kristo araw-araw eh. Sabi ng Biblia, nasa 9:23 ng aklat ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino bang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod araw-araw mga kapatid. Kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi o itanggi ang kanyang sarili. Pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron kang susundin araw-araw Hindi naman ang pagsunod lang, kapatid, tuwing linggo. Hindi naman Meron kang susundin araw-araw. Dapat yung kasipagan sa paglilingkod, dapat pangkaraniwan yun dahil yun ang batas Basahin natin sa Roma, kapatid na Willie, 12. Roma 12:11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Yan ang batas Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya yung salita, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, hindi tamad yun. Yun ang dapat maging pangkaraniwan sa ating lahat. Hindi tamad. Ang ibig sabihin, masipag. At maningas sa espiritu. Ibig sabihin, hindi malamig. Kaya dapat, magawa natin yung pangkaraniwan dapat sa atin yung maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, hindi tamad sa pagsusumikap. Kailangan masikap. Hindi tamad sa pagsusumikap. Masikap. Masipag. Di ba? Yung mapagsikap,
ano yun, masipag yun eh. Alam nyo, paano ba hindi nawawala init? Paano? Yung init, mga kapatid, nape-preserve yun eh. You can preserve heat. Sa mundo lang eh, may inilagay ang Diyos na pangtinggal ng init. Kasi, hindi naman laging ang mundo mainit ang ating atmosphere. Yung kabila ng mundo, naka-expose sa araw, mainit. Yung kabila, gabi naman, walang init. Para magkaroon ng init doon, dahil masama naman yung walang init, yung dagat, sinisip-sip niya yung init. Pagkagabi na, wala na yung araw, unti-unting inire-release naman ng dagat na nasip-sip niyang init. That controls the temperature of the other side of the earth. Ang nakakatulong naman para wag agad maalis yung init, yung asin sa dagat. Ang asin po, nag-iingat ng init at lamig. Tingnan ninyo yung ice cream. Lalagyan ng asin yung yelo para maingatan yung pagkawala ng lamig. Ang asin din, nag-iingat din ng init. Yung asin sa dagat, para huwag tumapon agad yung init. Kaya yung nakolektang init nung dagat, pag gabi na wala na yung araw dun sa lugar na yon, unti-unti niyang i-release yun. Namamantini yung init doon sa lugar na yon. Kasi pag wala yon, magyeyelo naman yung kabila. Ganyan ang nakikita natin sa mundo. Ano ibig ko sabihin? May paraan ng Diyos para yung init ma-preserve o huwag mawala. Yung init ng pananampalataya, yung pagiging maningas sa espiritu, na ipipreserve yan within our being sa ating pagkatao. And sa pamamagitan yan, nung constant na paggagatong. Sabi ng kawikaan, sa kakulangan, basahin natin, 26:20, sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Ayan. Sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Tama naman yun, di ba mga kapatid? Tutol ba kayo ron? Sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Para wag mawala yung apoy, gagatungan mo. Malapit na maubos. Gatong. Gatong. O ano naman ang ibig sabihin yan sa espiritual? 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. Ayun. Mamamatay ang tao sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ayan. Kaya para ma-preserve naman yung init, dapat gatungan. Alin ang dahilan bakit namamatay? Mamamatay sa kakulangan ng turo. Dapat kailangan turo ng turo. Tanyo sa atin, kinukulang ba kayo ng turo, mga kapatid? Ngayon nga, 4 yung paksa natin 4. Ito lang ang pinili nyo. Pero 4 yun. Ibig sabihin, wala naman tayong kulang sa turo Kasi, nandito lahat ng kabutihan Kung ikaw ay taong mabuti, kung saan nandun yung kabutihan, doon ka. Parang yung gamo-gamo, ikamatay niya man, kung asan yung liwanag, yun ang gusto niya. Di ba? Magtindi ka ng ilaw, andun yung gamo-gamo. Hindi siya namamatay. Patayin mo yung ilaw, magsindi ka naman ng siga. Andun din yung liwanag sa siga. Kahit ikamatay niya, susumpa siya dun sa siga. Ang ibig ko lang sabihin, yung taong mabuti, kung saan nandun ang kabutihan, doon yun mag-i-stick. Bakit kumakalas ka? Kasi hindi ka mabuti. Diba? Ang mabuti, nandun umi-stick sa mabuti. Wala naman kayong aral na iglesyang mapupuntahan kapareho ng aral na ating pinagsasama-samahan mga kapatid. Wala namang ganun Kahit maglibot kayo. Kasi, kaya ko alam, pinag-aralan ko lahat ng mga doktrina ng mga relihiyon Mga doktrinang mali-mali,
Wala namang kagaya ng ating pinag-aaralan dito. Kaya makikita natin ang test o ang pansubok sa isang taong mabuti, kahit nga si Pedro nga, sabi sa Panginoon umalis yung 70, natisod kay Kristo dun sa kanyang itinuro. Lumayas, naiwan yung 12. Sabi ni Kristo sa 12, kayo, gusto nyo ring umalis? Ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Di ayaw umalis. Kahit ano pa yung katitisuran, nandyan lang ang salita ng buhay na walang hanggan. Ba't aalis ka? Ba't ka umaalis? Kasi wala sa'yo yung katangian ng pagiging matuwid. Ang maraming mga tao, miski sa umpisa, ay naniniwala, it paid. Yung paniniwala, nawawala. Yung pananampalataya, humuhupa. Yung pag-ibig, lumalamig. Yun ang nakakatakot. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Yun ang hula ng Biblia. Sabi sa Mateo, pakinggan nyo, 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayun. May pag-ibig yan, Pero pagsagana ang wika ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Gatungan mo. Ang gatong aral. Ang panggatong para wag lumamig, aral. Meron talagang nanlalamig pa ang pag-ibig. Pakinggan nyo sa Apokalipsis, Babasa tayo sa Kapitulo 2. Ganito ang sabi. 2:2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit, mayroon akong laban sa iyo. Alin yun? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kita nyo? Nagtitiis ka, nagbabata ka dahil sa aking pangalan. Pero, mayroon akong laban sa iyo. Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Alam nyo, yung unang pag-ibig, matindi yan Yung primera amor na sinasabi ng matatanda. First love, never ever die. Ayan. Pero, mali pala yun. Yung palang unang pag-ibig, nawawala rin. Yan sabi, meron akong laban sa'yo, sabi ng Diyos. Alam kong nagtitiis ka, nagbabata ka dahil sa aking pangalan. Alam ko may mga pinagtitiisan ka sa buhay. Pero meron akong laban sa'yo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nanlamig. Basahin nga natin, saan kaya mapupunta? Yung pag-ibig nung iba, kaya lalamig. Saan mapupunta? Pakinggan nyo basa. Sa 2 Timoteo. Tatapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Maibigin sa kalayawan. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos, napunta sa salapi, sa sarili, at sa kalayawan. Palamig ng palamig yung pag-ibig sa Diyos, painit naman ang painit yung pag-ibig sa salapi. Nako, lahat ng pagsisikap para dumami pera niya. Dahil, tumitindi yung pag-ibig sa salapi, nababawasan naman yung pag-ibig sa Diyos. Sabi ng Diyos, nalalaman ko ang iyong pagtitiis, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay nagtiis dahil sa aking pangalan at ikaw ay nagbabata. Datapot mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig.
Nawala na. Hindi rin pala totoo yung first love never ever die. How long since I kissed you? How I love to look into your eyes. Ayun. Basta nakalimutan ko na. Ang kahuli-hulihan nun, first love never ever die. Nawawala pala yan. Kasi nga, yan ang trend ng mga tao eh. Nawala ang pag-ibig sa Diyos, napunta sa kalayawan, napunta sa sarili. Wala nang mahal ang tao ngayon, kundi sarili eh. Kahit na yung iba matapakan, eto sabi, kung kayo'y iibig, sa umiibig lamang sa inyo, anong ganti na inyong kakamtin? Di ba gayon din ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw at ng mga maninigil ng buwis? If you love those who love you, what is your reward? Wala reward. Pero umiibig ka, dun sa hindi umiibig sa'yo, pinakain mo, hindi ka naman niya papakainin dahil hindi ka naman niya mahal. Yun ang ginagantihan ng Diyos. Yung ginawa mong mabuti na hindi naman ginantihan sa iyo nung ginawan mo, yun ang gagantihan ng Diyos. Ano ang kasunod nun? Sabi kay San Lucas, pakinggan nyo. 6:35. Tatapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ibigin nyo kaaway nyo. Kasi yung kaaway mo, hindi ka mamahalin nun eh. Ikaw lang naman ang tinuruan ni Kristo umibig sa kanya, pero siya hindi kanya mamahalin. Ang turo nga nung ministro niya, patayin ka eh. Di ba? Dito lang naman sa atin masyadong nire-reiterate yung pag-ibig sa kaaway eh. Bakit? Kasi pag inibig mo yung kaaway mo, hindi ka nga niya iibigin, hindi ka niya gagantihan, doon ngayon makakapasok yung ganti ng Diyos. Di ba ganun yun, mga kapatid? Di ba ganun yun? Tiyak na tiyak, hindi ka niya gagantihan ng pag-ibig kasi kaaway mo siya. Ngayon, anong kasunod nun? At gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. Ngayon, magpahiram kayo. Yung kaaway nyo, gawan nyo ng mabuti. Englishin nato. 6:35. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. Tanyo? Gawan nyo ng mabuti ang inyong kaaway. Magpahiram kayo na hindi na umaasang ito'y mababalik pa. Tamo? Ganun pala eh, ang aral eh. Sa Kristiyano, para ikaw gantihin ng Diyos. Ang tao kuminsan, yung paglilingkod ng tao, nasa sa panganib, nawawala yung pag-ibig eh. Unti-unti, palamig ng palamig. Para lang yung pag-ibig ng asawa na walang pagkilala sa Diyos. Sa umpisa, sweet na sweet. Sa umpisa, mainit na pagmamahal. Diba? Pagsaluhan natin ang init sa magdamag. Meron, ganun, diba? Ganun. Magkasuyo moong gabi, magkayakap sa buong magdamag. Ayan. Yan. Ganyan, ano? Sa umpisa yan. Pagka nakatatlong taon na, 2 taon, ayaw na nga magyakap eh. Yayakap yung isa. Mas ka nga siya. Ayan. Lumalamig na yung pag-ibig nun. Kaya pala ganun, mukhang demonyo na ang tingin sa asawa. Meron na siyang ibang anghel, di ba? Meron na siyang ibang tinitignan. Na-transfer na. Bihira lang naman yung mag-asawang ganito eh. Parang yung tatay ko at nanay ko nung araw. Pagka naglalakad sa daan, magkaano sila eh. Magka-ganon eh. Yung tatay ko at nanay ko, sumasamba doon sila sa Lulumboy, Bukawi. Papasok sila sa eskinita sa pagsamba, magkaganon. Sabi ng mga taga Lulumboy, hoy, higpit-higpitan mo't nang baka makawala. Sabi ng ganon.
Para bang masama yung mag-asawa ay makitang magka-abrisyete at tatawag dun eh. Masama ba yun? Hindi masama yun. Hindi naman kahalayan yung basahin nga natin. Awit 5:14. Basa. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Lumalakad tayo magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Hindi naman masama yung lumakad na magkakaakbay. Larawan yun ng closeness ng magkakaibigan. Ganon tayo sa bahay ng Diyos. Diba? Hindi masama yun yung Tagalulumboy bihira yung mga ganong mag-asawa na matanda na, sweet pa. Bihira yun. Yun lang talagang maganda Ngayon, ang ibig ko bang ipakita, mga kapatid, sa inyo, no? Gatong ako ng gatong. Dahil sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol, maliligaw siya. Kaya, yung paglilingkod, dapat sana sa atin, tayong lahat, masipag. Lalo na, kung inyong namamalas, na nalalapit na ang araw. Basahin natin ang Gist 25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kita nyo, habang palapit ng palapit yung araw, ang tao palamig ng palamig. Kaya ang sabi sa Kristiyano, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipong gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Kaya mahalaga yung aralan Aralan. Miski nga sa awit lang pwede tayong mag-aralan magsiawit. Basahin nga natin ang 3 ng Kolosas. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, na ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Kayo'y mangagturuan, magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at mga himno. Tanyo, nakakapagpaalala yun Kapatid, puso mo'y lakasan sa ating gawang kabanalan. Manalangin sa gabi't araw, sa Diyos Ama na luhang banal. At nakakapagpaalala yun di ba? Nakakapagpaalala. Halimbawa, nanlalamig yung kapatid. Kahit lang sa awit, pagkakatipon, kailangan mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung malapit na araw. Huwag pababayaan ang pagkakatipon. Tapos, sa pag-awit, mangagturuan kayo, magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu. Nakakapagpaalala yung awit Kung mag-awitan kayo, hindi masama yun Walang lalabaging aral, kundi makalulugod pa sa Diyos, mga kapatid. Sa awitan, nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Nagpapatibay tayo sa isa't isa. Kaya, gawin natin lahat ng paraang ating magagawa para, mga kapatid, huwag lumamig yun. Kasi, sabi sa hula, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pwede, gatungan natin ang gatungan para huwag lumamig. Mga kapatid. Di ba? Si Pablo, gabi-gabi,
Alam nyo, nung malapit na siyang mamatay, gabi-gabi, 3 taon, walang katigil-tigil. Daldal siya ng daldal. Basa. Pakinggan nyo sa 20. Gawa 20:31. Kaya nga, kayo'y mga puyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Nakita nyo? 3 taong walang likat. Ibig sabihin, diretso 3 taon. Hindi siya tumitigil ng pagpapaalaala gabi't araw. Narinig nyo yun, mga kapatid?